Alright mga ka-TH, merong nag-send sa akin dito galing sa Treasure Hunter Group ng Tuklas Ginto. Well, ito tungkol sa Presidential Decree 1612 at Presidential Decree 1726, Republic Act 166. Well, ang mga batas na ito ay sa panahon ito ni Ferdinand Marcos noong 1980s. Ito na mga batas na naipasa at naamindahan. At ito ay para daw sa proteksyon ng ating mga kayamanan na nakabaon, na kung anumang mga historical na bagay, panahon ni Magellan, panahon ng mga ancient people na mga ninuno natin, mga nahukay, katulad ng mga porsilana na date back 15th century, 12th century, at lalo na itong Yamashita treasures na talagang magpapayaman sa lahat ng makakuha, makapulot o makahukay niyan. So ano ba ito? Itong batas na ito, well, sabi dito ng ating mga ka-TH sa Treasure Hunter Group ay bawal at illegal ang magtago at magbenta ng nahukay ninyo o natin ng mga ginto o kayamanan sa black market. Isaan ba yan ibibenta? Di ba? Mamaya pag-usapan natin ang clever at smart way paano nyo maibenta yan. Mga ka-TH, sana hindi tayo marinig ng ng mga diyan, no? Mga ka-TH. Ito, so, nakahukay ka ba o may kakilala kang nakahukay ng ginto o lumang kayamanan? Huwag mo itong itago o ibenta sa black market. Bakit naman? 'Di ba? Okay lang. Kung bibilhin niya ng tama sa atin ng gobyerno, mga ka-TH, 'di ba? Kahit kayong mga nagtrabaho diyan sa gobyerno, pustahan tayo. Kapag nakapulot kayo ng isang bareta, isurrender niyo ba sa gobyerno? Pag-surrender mo pa lang dyan sa otoridad, wala na yan eh. Hindi na yan makakarating ba sa gobyerno. Kaya kalukuhan ang batas na ito. Maliban na lamang kung ang nahukay natin ay hindi mga ginto. Katulad ng mga plato, mga banga, mga libingan, mga iskeleto ng mga higante sa panahon ng mga Nipilim, sa panahon ni Noah. Diba kasi maraming mga higante sa Pilipinas eh. Isa diyan yung legend ni Bernardo sa Luzon. Isang Nephilim yun na nag-survive sa baha ni Noah. Kaya kapag natagpuan natin ang mga buto ni Bernardo, mayaman tayo. Nakatagpo tayo ng buto ng nitong mga dinosaurs, mayaman tayo niyan. Nakapulo tayo ng meteor, mayaman tayo niyan. Pero para sa akin, ang dapat isurrender natin sa otoridad ay itong mga historical talaga, itong mga banga, mga plato, mga baso, buto ni Bernardo, buto ng dinosaurs, espada ni Lapu-Lapu, di ba? Yung mga ganun. Mga armor ni Magellan, armor ng mga Kastila noon. Ito ay very historical at hindi ito gaanong mahal, di ba? So pwede nating i-donate. Pero ayon sa batas, sa labas na batas, pagbasihan natin mga ka-TH. Sa batas ng Amerika naman, kapag nakapulot tayo niyan, ay hindi yan thank you. Hindi tayo tatablahin ng gobyerno. Pag isinurrender natin yan, ay mayroon tayong finder's fee yan. Merong finder's fee sa Amerika, klaro yan. At hindi basta-basta agawin yan sa'yo ng mga pulis, ng military, at kung sino mang opisyal ng gobyerno, ay yan talaga ay pangalan mo ang diyan, bibigyan ng parang reward o parang hati by percent. Kasi yan ay historical eh. So ayon sa nabasa ko, nasa 10 to 20% sa halaga ng item ang maibigay sa nakapulot, nakahukay, or aksidenteng nakatagpo niyan. Ngayon, kung pag-usapan natin ang ginto, kakaiba kasi ang ginto eh. Imagine, 7,000 per gram ngayon, 8,000, bumaba eh. Noong nakaraang buwan, nasa 8,000, 9,000, ngayon bumaba ang
bumaba ang presyo ng ginto dahil bumaba din ang gasolina. Kapag medyo nagkagulo ang bansa, ang mundo, tumataas ang mga presyo kasama ang ginto diyan. Kaya balik tayo dito kasi mga treasure hunters tayo. Kapag kayo nakapulot ng ginto, nakahukay ng ginto, pinaghirapan nyo yan, buhay ang nakataya dyan Tapos isurrender nyo ba? Ibigay nyo ba? Sinong otoridad ang bigyan nyo? Ipagbigay mo pa lang yan, halimbawa sa barangay captain, wala na yan. Tatakbuin na yung barangay captain sa Manila, ibenta na yan. At hindi ka nahahatian. Hindi yan makakarating sa proper authority, mga kababayan. Dahil ang ginto, yan talaga ay nakakasilaw na bagay. At hindi lang yan nakakasilaw, talagang magbago ang isipan ng tao, papasukan ng demonyo kapag nakakita ng isang baritang totoong ginto, lalo na itong Yamashita Treasures. Kaya ginawa ni Marcos ang batas na ito, pabor ito sa gobyerno. Kasi si Marcos noon ang presidente ng panahon na ito, martial law, kaya walang magawa ang mga tao kundi isurrender yun. Ngayon, sa batas naman natin, meron namang finder's fee. Ang nakapulot niya, nasa 10% yata. Pero hindi natutupad yan Yung mga finder's fee na yan na sinasabi sa batas, hindi pa rin yan natutupad, mga kababayan. Parang naano lang merong ambiguity, kung English pa, merong hindi klaro, malabo. Kapag na-surrender mo na yan, sasabihan ka lang na mag-iwan ka ng phone number mo, sir, tatawagan ka lang kung okay na. Sino pang tatawag? Wala na, sigurado ako dyan. Isang baretang ginto, sabihin natin 6 kilos. So 6 kilos, magkano ba ang kilo ngayon? So 7 million, 6 million or 7 million ang kilo ngayon ng ginto, times 6, 42 million isang bareta, ibibigay mo ba yan? Diyan na magbago ang buhay mo Sa totoo lang sa totoo lang ito. Hindi tayo magplastikan. Ibibigay mo bang 42 million sa barangay captain o hepe ng kapulisan para sa kalukuhan na batas na ito? Mga kababayan, itong batas na to, dapat hindi isinama diyan ang mga ginto. Kasi ang ginto hindi talaga yan ibibigay, isusurrender ng mga nakakuha. Ang dali-dali lang, ito ang remedy. Kasi ito yung tanong ng ating mga ka-THC. Anong gagawin namin? Sabi nila. Ano ang dapat gawin? Well, deform. Madali lang naman. Ang ginto ay pangalawa yan na madaling matunaw sa tingga. Kaya deform nyo. Ang daming nabibili ngayon na mga na mga pangtunaw ng ginto, hulmahan ng ginto. Deform nyo ng maliliit. Gawin yung nuggets, gawin yung mga crucifix na maliliit. At pwede nyo nang isangla sa pawn shop at hindi na yan mahalata na yan ay panahon ng World War II gold. At hindi naman historical yung World War II gold dahil ninakaw yan Walang history dyan, kundi ang history dyan ay ninakaw yan, ibinaon ng mga Hapon. Walang history na katulad sa nahukay ni Mang Berto Morales ng Surigao. Dito yan sa amin. Yun ang historical kasi panahon yun ng mga ancient Filipinos. Matagal na yun, mga 10th century pa yun. Yun ang historical na mga ginto. Pero kapag sabihin natin na Yamashita Treasures, walang history doon dahil ninakaw sa mga bangko, sa mga private companies, sa mayayaman na tao. Yung mga ginto na yun ay lahat ay mga ninakaw yun. Kaya walang history yun para sa akin. Ano bang history doon? World War II lang? Wala walang art Walang artistic na dapat na nakakabit diyan sa mga ginto ng Yamashita. Dahil yan ay talagang ninakaw yan. At yan ay plano na pagkapag World War II, plano na ng Hapon na nakawin ang lahat ng kayamanan ng East Asia, Pacific Asia. Kaya dapat itong mga batas na ito ay baguhin na yan at ilagay lang doon na yung mga artifacts na halimbawa flower pot, plato, jar, di ba? Yung mga ganun, mga libingan, mga coffin, mga sarcophagus, mga kung ano-anong mga religious item, religious statue na gawa sa bronze. Yung mga ganon. Pero kapag World War II gold, ito yung mga ninakaw yan
Kaya yan ay bonus na para sa mga Pilipino, mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Di ba bonus na yan? Dahil dito ibinaon ng Hapon sa Pilipinas, ibig sabihin yan, atin yan, mga kababayan. Pero kung merong mag-claim according sa batas, kapag mag-claim yung Cambodia, mag-claim yung Burma, mag-claim yung mga lugar, China na nakuna ng mga ginto ng Hapon, at makilala nila na sa kanila yon merong marka na Chinese gold, wala eh. Walang mga marka yan dahil tinunaw din ng mga Hapon ang mga barita galing ng Java, Indonesia, Malaysia, Singapore, China. Tinunaw din ng mga Hapon ang barita na yan at minarkahan mismo ng silyo at serial number ng Japan. Kaya hindi pwedeng maklaim yan ng iba't ibang bansa dahil tinunaw din ng Hapon, mga kababayan. Kaya para sa akin, kung sino man ang makapulot na Pilipino ng mga ginto na ibinaon ng Hapon, yan ay bigay na ng Diyos. Yan ay bonus na ng mga Pilipino dahil sa napakahirap ng ating buhay. Ang ating gobyerno noon pa man ay kanya-kanyang kurakot lang, di ba? Tapos kung tayo ay makapulot ng ginto, kukunin pa nila. Kalukuhan, di ba mga kababayan? Sino bang magbigay sa National Museum ng isang baritang ginto? Bakit i-display mo sa National Museum ang barita ng ginto ng Hapon na mayroong serial number at itong parang emblem ng emperor? Yun lang yung nakatatak eh. Yung emblem ng emperor na parang bulaklak tsaka serial number. Yun lang yung nakatatak sa barita. Tapos i-display mo ba yan sa National Museum? Anong history niyan? 'Di ba? Iba yung yung historical gold na yung natagpuan sa Agusan or Butuan River. Yung natagpuan na maliit na estatwa sa Butuan River or Agusan River, yun yung historical. Pero itong mga ginto ng Hapon, hindi yan historical dahil tinunaw nga yan ng Hapon na wala na yung history. Hindi alam kung kaninong bansa yan. Nilagyan ng stamp ng Emperor Seal yung mga ginto at serial number. O paano mo matrace yan? Anong history ang meron sa ginto? Wala naman, gera lang. Gera lang. Hindi katulad ng Butuan Gold or Agusan Gold na yung napulot ng isang aita sa Agusan River. Yun yung maliit na estatwa, which is panahon pa yun ng 12th century. Talagang historical at antique. Okay, so yan lang ang aking masasabi mga ka-TH. Kapag nakakuha kayo, atin lang to ay i-deform nyo lang yan. Gawin yung mga maliliit na parang singlaki lang ng mga butones. And then sabihin nyo na nakuha nyo sa mina. At kapag may puhunan na kayo, gumawa kayo ng maliit na mina na may permit para legit yung mga ginto nyo. Kapag nagbenta kayo, meron kayong maipakita na permit na kayo'y small scale miner. Okay, so kuha nyo mga ka-TH. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Bato-bato sa langit. Tamaan, wag magalit. Ang ginto ay para sa atin. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.